Janet Garin, ang Dangbaksya Queen, mga kadunatics, talagang umiiyak ngayon sa social media. At bakit? Nasaktan kasi siya masyado, mga kadunatics, sa laway ni Luistro. Ano kasi yung sinabi niya dito, mga kadunatics? Ha? Ito kasi yung sabi niya eh. Bago natin panoorin yung video. Alright? Ito. Sabi niya, Garin, umapela. Umapela na, kung maaari, huwag naman pagtawanan ang namuong laway sa gilid ng bibig ni Jervil Luistro. Kailangan pa bang pagtawanan yun? No, it's actually bullying. Nag-explain siya dito, mga kadunatics, na baka naman may sakit lang. Ay nako, at eto, right? Bongbong Marcos. Ha? Viral ang video ngayon kung saan inutusan niya si John Vic, mga kadunatics, na unahin si Marcoleta. Totoo kaya yung video na yun na kumakalat ngayon, mga kadunatics? Kasi, nako, hindi basta-basta to. Well, panonoorin natin mamaya at we will try to identify kung AI or totoo talagang nangyari, mga kadunatics. But before anything else, panoorin lang natin itong si Garin. Umiiyak siya ngayon eh, no? Ayan. Short video lang, mga kadunatics. Bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng discourse? Walang tao ang walang laway. Saliva is part of a normal person. Totoo naman, lahat naman talaga, pati nga hayop may laway. Pero nga lang, ang pinagkakaiba, hindi lumalabas sa social media. Hindi sa court hearing. At kapag medyo nadidehydrate ka, or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness at kasama dyan yung saliva. Nako, ibig bang sabihin yan, mga kadunatics, Garin, na nagme-maintenance na tong si Jinky Luistro? Nako, ang aga naman. Ang aga naman ng karma. Normal ba ito? Yes. Hindi yan normal. Hindi yan normal. Ang pagkakaroon ng laway, mga kadunatics, sobrang normal. Pero kung lumalabas sa gilid, namumuo, mga kadunatics, tapos sa live TV, tapos sa impeachment case ng Vice President, ay talagang hindi normal yan. Sobrang karma. Natanong kasi si Luistro nito, mga kadunatics. Sabi niya, sabi ng journalist na, nasaktan ka ba sa kumakalat ngayon yung viral video mo? Sabi niya, okay naman, sanay na daw siya. Sanay. Pero yung mukha niya, mga kadunatics, ay talagang nasaktan deep inside. Why focus on that? May nakita pa nga ako, no? I believe kaibigan ko rin ito at parang tila spokesperson nga nung defense panel. I'm not sure kung ano yung if the spokesperson siya. Pero sure ka, kaibigan mo? Ay, kaibigan mo talaga? Bakit di mo alam? Ay nako, wag kami. Gawa-gawa lang to niya eh, no? nagulat ako nung sabihin niya physiologically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. My God! That's a big lie. Especially if you're a former official of the government. Hindi kasi pwedeng nililito natin. Di ko alam, mga kadunatics, na, hindi ko na-notice na may spokesperson na pala ngayon si Luistro. Ang sipon ay isang viral infection na nangyayari sa ating lahat. At hindi natin dapat kutsain ang isang taong sinisipon, lalo't lalo na kapag siya'y nagtatrabaho. No, anong sabi ni Tatay Digong, mga kadunatics, na pag ang sipon mo ay bigla na lang tumulo, okay ka naman. Kagaya nung nangyari kay Bongbong Marcos, speech, mga kadunatics, sa United Nations. Tapos nangyari din kay Tigulang. Yung abogado nila, mga kadunatics, sa impeachment case nung nakarang araw, tumulo din ng kusa. Ang pagkakaroon daw ng ganun, mga kadunatics, ay magiging bangag. Laway o kung ano man yan. Kasi ang tanong doon, tama ba ang sinasabi nila? Nagsisinungaling ba yung ating mga abogado at yung ating mga prosecutors? Ginagawa ba nila ang kanilang tungkulin? Hindi nila ginagawa. Nagsisinungaling pa sila. Why go into Why a go? discourse? Again, we're going back to fake news. We're going back dun sa paglilihis. We're going back dun sa mga attitude, mga kaugaliang hindi maganda, pero tila
na build up nung nakarang administrasyon na dapat ngayon ay i-correct natin. Ay nako, pati si Tatay Digong nadamay na naman mga kadunatics. Tingnan mo, yung mga statements ni Karen mga kadunatics ay talagang pinapatungkol sa kanila pa rin. Di ba? Lahat ng mga pinagsasabi niya dito mga kadunatics ay description ng prosecution team. Lahat ng mga crocodile sa Kongreso. Pag-usapan natin, kapag ako ay sinipon, is that something criminal? Lahat Bangag. ng tao may laway because that's part of digestion. Pero pag hindi ka pinainom ng tubig, simula umaga hanggang hapon kasi bawal. Kapag ikaw ay Bakit bawal? Sino bang nagbabawal na hindi uminom ng tubig? Like, really? Pinagbawalan ba sila Jinky Luistro? Nako, as far as I know mga kadunatics, hindi naman pinagbabawalan eh. Di ba? Yun nga sabi ni Pia Cayetano na dapat bigyan nyo naman kami ng tubig. So, binigyan sila. Di ba? hindi nakakain, no, at ikaw ay doon na nagtatrabaho, it's a normal process. Kasalanan ba yun? Hindi. Kailangan bang pagtawanan yun? No. Kasalanan kasi grabe yung pagnanakaw nyo. Tapos, at ang pagsisinungaling nyo para lang matakpan yung mga bossing nyo na magnanakaw. Kayo din mismo ay nakabenepisyo sa pagnanakaw nila. Kaya, ang sabi sa quote, mga kadunatics, I am against corruption. But if I'm part of it, I will defend it to death. Talagang ito sila mga kadunatics eh. Yan talaga sila. It's actually bullying. The prosecutors are just doing their job. Ngayon, Huwag kasi magpalabas ng dapat laway. tuldukan yan at ibalik natin sino ba ang totoong nagsisinungaling. Yung nagsisinungaling, yung pinapalabas na kasinungalingan ang naging cause ng sipon. Never in the history of the medical community has colds or sipon been a cause of lying. Kaya ibalik natin. Hindi nga lying. Pagiging bangag nga. Sabi nga doon, di ba? Sa katotohanan lang po tayo, wag po nating ilihis. Andyan na yung impeachment court. Ipagpatuloy, tuldukan at sagutin ang mga dapat sagutin. Huwag ilihis. Let us avoid personal attacks. Let us focus on the issue at hand. At pasensya na po doon sa aking kaibigang nagsalita niyan. It is an insult to us doctors to say that sipon and having saliva are symptoms of lying. Nakakatuwa naman itong Baksha Queen mga kadunatics. Super sinungaling talaga. Well, anyway, puntahan na natin tong video ni Marcos de Junior mga kadunatics na tila ba sinasabihan si John Vic na unahin muna si Marcoleta ikulong. Totoo ba talaga itong video na ito mga kadunatics? Kasi nag-viral talaga ngayon. Thousands of views. Mga kadunatics, panoorin natin. At kung peke man, advice ko lang sa mga kadunatics natin, wag naman sana na peke yung ipapalabas natin kasi tayo rin ang magsasuffer nito mga kadunatics, mga supporters. Okay, let's go on. Kaso ng dalawa, pahilawin mo muna. Yung kay Marcoleta muna unahin. Yung kay Romualdez, ikaw na ang bahala gumawa ng dahilan. Magpa-presscon ka lang. Ano daw? Kaso Balikan ng natin. dalawa, pahilawin mo muna. Pahilawin. Yung kay Marcoleta muna unahin. Yung kay Romualdez, Hindi pala si John Vic, si Bunjing pala. ikaw na ang bahala gumawa ng dahilan. Magpa-presscon ka lang. Well, I'm so sorry to tell everyone, okay? Sa naniniwala, isa tong AI-generated video mga kadunatics. I mean, ang audio, talagang hindi naman sinabi mga kadunatics at yung bibig doon, hindi naman talaga angkop, sync in sa audio. So please mga supporters, DDS supporters, wag naman magpakalat ng ganitong fake news. Okay? Kasi damay-damay ang lahat. Ngayon, dahil sa ganitong fake news, baka sabihin nila lahat ng mga, shared,
ginawa natin na video is fake news niya dahil sa ganito. So, magaling yan sila sa pag-generalize ng problema, mga kadonatics. Kahit isolated yung case, dinadamay lahat ng mga supporters. Di ba? Pati nga si Tatay Digong, ang previous administration, madadamay. Kaya, please, enough this. Okay? Sa totoo lang tayo. Sa totoo. Kung may, doubt, dapat mag-search muna bago i-upload. Kasi, it's not good for our reputation at sa ating imahe. Okay? Alright, ito, panoorin natin si Atty. Harry Roque, mga kadonatics, sa interview niya with Russian media. Magaling talaga itong si attorney. Ito, panoorin natin. 3 minutes lang. Attorney Harry Roque, former presidential spokesperson of Rodrigo Duterte, thank you so much for joining us on the program today. So the impeachment trial began, as you know, of course, with the arrest of Mr. Duterte's key ally, Senator Rodante Marcoleta, just hours prior. In your mind, how seriously does this development impact the ongoing trial? Well, it is the intention of the Marcos administration, to prune down the number of senators that would support Vice President Sara Duterte. Previously, he has intimated that he will send to The Hague another senator, Bato de la Rosa, and he has also sent to jail a senator, Jingo Estrada, and now Rodante Marcoleta. These three are supporters of the Dutertes, and we all know that this is intended to make sure that Sara Duterte is convicted in this impeachment trial and that she is meted the penalty of perpetual disqualification from office to enable the Marcos administration to achieve its goal of remaining in power forever. A conviction requires 16 out of 24 Senate votes. Looking at the current mood in the Senate, how likely is it the prosecution can secure that two-thirds majority? It's early days, isn't it? Well, with 3 senators out of the action, and further 4 senators potentially being threatened with incarceration, I think what the government is doing now is chilling the senators into bowing to their demand that Sara Duterte should be convicted. But having said that, yes, we believe that having 16 votes is impossible. But this current leadership of the Senate at one point in time toyed around with the language of the Constitution and said in electing another Senate president that the basis of the percentage requirement of the Constitution should be the number of senators actually being able to vote. So it is likely that in the near future, when they're unable to get 16 votes, they will base the two-thirds vote to convict on the number of senators able and willing to vote, so that the number of votes needed to convict would be reduced, just to achieve the objective of removing Sara Duterte. And looking in particular at the charges being leveled against Mr. Duterte, I mean, if we look at the specific articles of impeachment, how strong is the documentary evidence required to legally prove those charges? It's very weak, because most of the evidence that they have are evidence obtained prior to Sara Duterte becoming vice president. An impeachment trial, of course, is supposed to be a means to remove an impeachable officer for acts done while in office. And also, it is reserved for the most serious crimes, and yet the articles of impeachment do not involve serious offenses at all. And of course, Mr. Duterte did not make an appearance on day one of the trial. She appeared only through her lawyers. From a legal standpoint, do you think that will have an impact on the trial? Not at all, because she's not required to appear. But on the second day, today, she is at the Senate. I see. Thank you so much for joining us on the program and to explain everything that's going on right now. Now, Attorney Harry Roque, former presidential spokesperson of Rodrigo Duterte. Well, that was nice, mga kadonatics. At least ngayon, alam ng international media, especially sa Russia, okay, na ganito yung mga ginagawa ng administrasyong Marcos, mga kadonatics. Wala kang balita kung anong nangyari doon sa Russia, mga kadonatics, nung nakipag-meet si BBM kay Vladimir Putin. Ewan ko kung may natanggap siya na tulong, may nadala siyang investors or anything, mga kadonatics. So,
At least alam ng Russian media, okay, in general, international media, mga kadonatics, kung gaano katindi itong si Marcos Jr. Alright? So, thank you so much mga kadonatics, at comment down below at babasahin natin yan, yung mga hinain nyo. Alright, don't forget to like and subscribe mga kadonatics. God bless you, ingat palagi. Ha? Bye-bye.